Ang halimuyak ng bibingka at hamonado ay lumulutang sa buong tahanan ng pamilya Santos. Yumayakap sa akin na parang isang kumot mula sa aking pagkabata habang humahakbang ako papasok sa pinto. 5 taon sa Maynila. At ang amoy ngang Laguna tuwing Pasko ay ganito pa rin. Amoy ngang init ng tradisyon ng isang tahanan o kung ano ang dating tahanan para sa akin. Huminto ako sa pasilyo, ang mga daliri ko ay nakakapit pa rin sa hawakan ng aking maleta. Ang lumang orasan sa sulok ay patuloy sa pagtiktak, bawat segundo ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Mabilis na nawala si nanay sa kusina matapos ang isang maikli at formal na yakap. Iniwan akong mag-isa kasama ang pamilyar na larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Ang mukha ng aking Kuya Leo ang nangingibabaw sa karamihan ng makaito. Habang naglalakad ako patungo sa silid aklatan upang batiin si tatay, narinig ko ang kanyang boses bago ko pa siya makita, mahina ngunit sapat na malinaw mula sa bahagyang nakabukas na pinto na yari sa nara. Walang halaga yang kapatid mo. Ang aking katawan ay nanigas sa kinatatayuan, ang dugo ko'y tila naging yelo. Siguradong may pagkakamali, may konteksto akong hindi narinig. Lumapit ako ng bahagya. Halos hindi humihinga. Ramon? Darating na siya anumang oras? Sagot ni nanay, mahina ngunit hindi tumututol. Sa siwang ng pinto, nakita ko siyang nakatayo sa tabing bintana, makasalikop ang mga braso, pinapanood ang mga nalaglag na dahon na sumasayaw sa damuhan, at pagpapatuloy ni tatay. Hindi noon mababago ang katotohanan. Ang ni Leo ang babago sa industriya. Ano ba ang nagawa ni Clara kundi huminging pra at magtago sa Maynila? Ang init na naramdaman ko pagdating ay biglang naglaho sa loob ko. Nagiwan itong isang malaking puwang kung saan dating nakatira ang seguridad ng aking pagkabata. Nanikip ang aking lalamunan habang nakatitig ako sa aking kamay na nakaunat pa rin patungo sa pinto. Ang diamanteng sing-sing sa aking daliri ay kumislap, na tila biglang bumigat ng 1,000 libra. Isang alaala ang sumagi sa isip ko. Si Leo, 16 na taong gulang, nananalo sa basketball championship. Ang buong pamilya ay nakdiwang sa isang restauran pagkatapos. Si nanay at tatay ay masayang-masaya umorder ng alak para sa mga matatanda at hinayaan si Leo na tumikim para sa okasyon. 3 linggo bago iyon, nanalo ako sa National Math Competition, walang dumating. Ang sertipiko ay nakatago pa rin sa isang drawer, hindi napirmahan. Lagi ka namang sa mostoyatil na, Clara, sabi ni nanay, nang banggitin ko iyon, ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. Matatag ka. Hindi mo kailangan na bantayan ka namin tulad ni Leo, matatag. Ang salitang lagi nilang ginagamit kapag ang ibig nilang sabihin ay abala. Tanging si Lola Elena lamang ang nakakita sa katotohanan. Inaakala nilang ang pagiging sa mostoyatil mo ay pahintulot para balewalain ka. Sabi niya sa akin minsan, ang kanyang makulubot na kamay ay nakahawak sa akin. Huwag mong hayaang abusuhin nila ang pagiging espesyal mo. Ngunit hinayaan ko, sa loob ng maraming taon. Inayos ko ang aking tindik at itinula ang pinto. Naglagay ngiting pinaksanayan ko mula pagkabata. Hello po, nakadating na ako. Mabilis na umayos ng upo si tatay sa kanyang silyang katad. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa inis patungo sa isang sanay na kasiyahan. Ayan na pala siya, anunsyo niya. Tumatayo para magalok ng isang maikling yakap na halos hindi dumampi. Hindi naman gaanong traffic. Hindi naman po, sagot ko, ang kasinungalingan ay madaling lumabas sa aking ngalabi. Sobrang traffic, ngunit hindi naman talaga nila gustong malaman. Malapit nang maluto ang Noche Buena, sabi ni nanay, tumawid sa silid para ayusin ang isang frame ng larawan na hindi naman kailangang ayusin. Darating na sila Leo at Jessica kasama ang mga bata. Mabuti po. Mayroon po sana akong balita na gusto kong ibahagi mamaya, sabi ko, pinipihit ang singsing sa aking daliri. Nagpropose si Marco noong nakaraang buwan at nasabi ba sa iyong kuya mo ang tungkol sa apnea? Putol ni tatay. Ang kanyang mata ay naningning sa paraang hindi kailanman nangyari para sa akin. 3 milyon sa unang baksonggang pondo. Halos ihagis ngang investor ang pera sa kanya.
Napakaganda naman po niyan, nagawa kong sabihin, ang pananabik sa sarili kong balita ay nawala na parang isang butas na lobo. Congratulations sa kanya. Henyo ang batang yon, pakpapatuloy ni tatay na parang hindi ako naksalita. Likas na may utak sa negosyo. Napansin ni nanay ang aking singsing tumingin sa aking kamay. Bago ba yan? Tanong niya. Ngunit bago ako makasagot, idinagdag niya, pwede mo ba akong tulungan sa kusina? Huli na ako sa paghahanda. Sa kusina, nahihiwa akong sibuyas na may mekanikal na katumpakan, pinipigilan ang mga luha na walang kinalaman sa gulay. Nahuhum si nanay sa tabi ko, paminsan-minsan ay sumusulyap na may mapangmaliit na ngiti na laging mas maraming sinasabi kaysa sa kanyang nga salita. So, engagement ring? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatik na pinagbibigyan lang niya ako. Opo, nakpropose si Marco sa Maylawa. Isa na siyang pediatric surgeon ngayon at narinig mo ba ang sinabing tatay mo tungkol sa app ni Leo? Putol niya. Inaabot ang asin sa likuran ko. Pagkatapos ng lahat ng taon na pagsuportan namin sa kanyang paghahanap sa sarili phase, alam naming may mararating siya. Ang kutsilyo sa aking kamay ay huminto sa gitna ng paghiwa. Ang implikasyon ay nakabitin sa pagitan namin. Hindi tulad ko ang hindi nasabing karuktong. May nagbago sa loob ko nun, banayat ngunit malaki. Isang maliit na alamat ang nabuo sa pundasyon ng kung ano ang lagi kong tinatanggap bilang normal. Nagpatuloy ang ritmo ng kutsilyo. Ngunit sa likod ng aking magalang na tango at angkop na bulong ng interes tungkol sa tagumpay ni Leo, isang tahimik na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pattern ng may perpektong kalinawan, hindi bilang natural na kaayusan ng mga bagay, kundi bilang isang bagay na binuo, pinanatili, at lubos na mali. Ang revelasyon ay tumagos sa aking mga buto na parang isang diagnosis na sa wakas ay nagpangalan sa isang habambuhay na karamdaman. Hindi ako ang problema, hindi kailanman. At habang tumutunog ang doorbell na nagbabalita ng pagdating ni Leo, gumawa akong isang tahimik na pangako sa batang babae na dating naktago ngang kanyang nga tropeo sa agham para magbigay puwang sa mga medalya ngang kanyang kuya sa basketball, matatapos na ito ngayon. Ang digital na orasan sa aking tabi ay nakpakita ng 2:17 AM habang nakatitik ako sa kisame, ang pagtulog ay isang nakalimutang luho. Ang nasalita ni tatay kanina ay paulit-ulit na tumutuktok na parang sirang plaka. Ang kapatid mo ay hindi makakatanggap ni isang kusing mula sa mga naiwan sa mananganay mo na pagdesisyonan na namin. Hindi ako maaring nakamaling din. Hindi 2 beses sa isang araw. Ang aking laptop ay tumatawag mula sa aking bag. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin habang bumabangon ako mula sa kama, ang sahik na kahoy ay malamig sa aking mga paa. Ang boses ni Lola Elena ay umalingaw-ngaw sa aking alala. Magtiwala ka sa iyong kutob, Clara. Hindi ka nito kailanman iniligaw. Ang asul na liwanag ng aking screen ay nag-ilaw sa silid panauhin habang nag-log in ako sa aking banking portal. Ang nagsimula bilang kuryosidad ay naging isang metodologikal na investigasyon. Gumawa ako ng isang bagong spreadsheet. Ang daliri ko ay mabilis na gumagalaw sa keyboard na may katumpakan ng isang siruhano. Bawat transaksyon ay nagsasalaysay ng isang kwentong naging bulag ako para basahin. Emergency sa pamilya. Tawag ni Tatay noong 2017. Pili mo 10,000 ang nailipat. Hanggang sa mapondohan lang ang app ni Leo, noong 2019, P80,000 ang nawala. Magastusin sa ospital ng nanay mo. Noong 2021, P120,000 ang naglaho. Patuloy na lumalaki ang listahan, maliit na halaga, malalaking halaga. Laging may pangako ng pagbabayad na hindi natupad. Laging ipinapakita bilang pansamantalang tulong na naging permanenteng regalo. Inaakala nilang ang pagiging samastayatil mo ay pahintulot para pagsamantalahan ka, babala ni Lola. Pagsapit ngang 4:30 AM, ang ebidensya ay hindi na may kakaila. P576,000 sa loob ngang 8 taon, nanikip ang aking lalamunan habang inihahambing ko ang ngapetsa sa sarili kong nga paghihirap. Ang buwan na puro instant noodles lang ang kinain ko para makabayad ng upa.
Ang taon na hindi ko kayang magbayad ng health insurance. Ang pagpapagawa ng ngipin na ipinakpaliban kong 3 taon. Ngunit may mas masahol pang mga natuklasan na naghihintay sa aking mga email archive. Hinanap ko ang mana ni Elena at natagpuan ang maipinadalang dokumento pagkatapos ng pagkamatay ni Lola 4 na taon na ang nakalilipas. Mga papeles ng insurance, tawag dito ni tatay. Minamadali akong pumirma habang nakahanda ng Noche Buena. Mga formalidad lang para makuha ang pondo. Mabagal na naklot ang PDF, bawat pixel ay nagpapakitang isa pang kataksilan, hindi mga form ng insurance kundi mga loan guarantee. Ang aking pirma, nagpapahintulot kay tatay na umutang gamit ang aking bahagi ng mana. ₱105,000 na dapat ay sa akin, ngayon ay nakalista bilang family allocation. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard, hindi dahil sa takot kundi sa isang bagay na mas malamig, mas matigas, ang kalinawan ay nagiging determinasyon. Ang mamukha ng aking matredor ay lumitaw sa aking isipan ng may perpektong kalinawan. Si Tatay Ramon Santos, financial advisor sa kalahatingam, nga elite sa kanilang lugar, ang arkitekto ng sistematikong pagdugo sa aking pananalapi. Ang manipulador na ginawang sandata laban sa akin ang aking kasarinlan. Si Nanay Mila na ang maingat na pinangalagaang katahimikan ay nagbigay daan sa bawat transaksyon. Ang kanyang espesyalidad, ang pag-ibang ang usapan tuwing tungkol sa pera, tinitiyak na ang nga tanong ay hindi na itatanong at hindi na sasagot. At si Leo, ang aking kuya, ang paboritong anak, ang hindi sinasadyang benepisyaryo nga mapakukunang kinuha mula sa aking kinabukasan. Alam ba niya, ang tanong ay panandaliang nakalap bago mapatayng gundok ngang ebidensya sa harap ko. Sa labas, ang unang kulay abo na liwanak ng madaling araw ay tumatagos sa mga kurtina. Ilang oras na akong gising, nag-iipon ng isang siyam na pahinang ledger ng kataksilan na sumasaklaw sa halos isang dekada. Ang pakalito at sakit na nakpapanatili sa akin nagising ay nagibatungo sa isang bagay na hindi inaasahan, malamig at hindi matinag na kalinawan. Inimprenta ko ang mga dokumento. Ang printer ay tahimik na umuugong sa katahimikan bago sumikat ang araw. 3 kopya, bawat isa ay naga-highlight ng iba't ibang aspeto ng pagsasamantala. Isa na nagpapakita ng bawat dolyar na inilipat. Isa na nagdodokumento ng gapinekeng garantiya. Isa na nagkakalkula ng interes sa kung ano ang dapat na ibinalik. Ang aking refleksyon sa madilim na bintana ay tila iba. Mas tuwid ang mabalikat, mas matatak ang panga, malinaw ang mamata. Ang maemosyonal na apela ay natapos kahapon. Ngayon ay nagsisimula sa ebidensya. Hindi mo malalabanan ang hindi mo mapangalanan, sabi ni Lola Elena noon. Ngayon ay napangalanan ko na, naidokumento at nakwenta hanggang sa huling sentimo. Ang kanilang ninakaw ay higit pa sa pera. Ang aking seguridad na nakompromiso ang mga pekeng dokumento na may aking pirma, ang aking pagkakakilanlan bilang matatag ay ginamit laban sa akin, ang aking kalayaan sa pananalapi na pinahina en patuloy na pag-ubos. Ang pinaka hindi mapapatawad, ang pamana ni Lola Elena, ang kanyang huling regalo na dapat sanang maglunsad ng aking kinabukasan, ay inilihis sa pamamagitan ng panlilinlang para pondohan ang pangatlong bigong startup ni Leo. Sumikat ang araw sa abot tanaw, pinipinturahan ang silit ng kulay kape na liwanag. Inilagay ko ang mga dokumento sa 3 folder, may kulay para sa epekto kaysa sa organisasyon. Sa loob ngang 4 na oras, magtitipon ang pamilya para sa almusal, ang perpektong pagkakataon para sa mga revelasyon. Ipinikit ko ang aking mamata, hindi para matulog kundi para ituon ang aking sarili. Ang mangyayari sa susunod ay permanenteng magbabago sa bawat relasyon sa bahay na ito. Ang ganak na babae na kilala nilang masunurin sa Mastayachil at madaling balewalain ay namatay kagabi, pinalitan ng isang taong hindi nila makikilala, isang taong sa wakas ay nakakakitang katotohanan. Hinaplos ng aking mga daliri ang maayos na hanay ng mga numero sa nakaprint na ledger. Bawat numero ay isang maliit na piraso ngang aking sarili na nabawi.
Ang aking unang tagumpay sa isang digmaan na hindi ko alam na aking nilalabanan hanggang ngayon. Mamahaling kaliwanagan, ngunit sulit sa bawat sentimo. Inilagay ko ang manga folder sa nightstand at Humiga. Pinapanood ang kisame na nagliliwanag sa umaga. Sa unang pagkakataon mula nang dumating, naramdaman ko ang isang bagay na parang kapayapaan. Ang kalinawan ng kumpletong financial accounting ay may kaakibat na malaking emosyonal na halaga. Ngunit tulad ng sasabihin ni Lola, ang katotohanan ay maaring hindi ka palayain, ngunit tiyak na ipapakita nito sa iyo kung aling mga kandado ang kailangang buksan. Bukas, mag-aalala ako tungkol sa hinaharap. Ngayon ay para sa katarungan. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga bintana ng kusina, naglalatag ng guhit sa hapagkainan kung saan inayos ko ang lahat ng may militar na katumpakan. 4 na tasang seramika, isang pitsel ngang kapang barako na sapat ang tapang para makatanggal ng pintura at 3 Manila folder na nakaposisyon sa eksaktong tamang anggulo. Bawat folder ay may pangalan na nakasulat sa itim na permanent marker. Ramon, Mila, Leo. Ang aking sulat kamay, na karaniwang nakmamadali, ay tila kalmado sa mga label, taliwas sa bagyo sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking relo. 7:28 AM. Ang tunong na yabak at mga reklamo sa umaga ay maririnig mula sa itaas. Darating sila anumang sandali, papasok sa inaakala nilang isa lamang ordinaryong almusal ngang pamilya. Hinaplos ng aking mga daliri ang gilid ng gitnang folder. 9 na pahina ng mga talaan sa pananalapi. 8 taon ng kalkuladong pagsasamantala. 576,000 piso sa ma-emergency loan na hindi naman emergency at hindi kailanman naging utang. Ang manumero ay sumasayaw sa aking paningin na parang isang akusasyon. Lumangit-ngit ang hagdanan. Inayos ko ang aking tindik at nagsalin ng kape sa bawat tasa ng may sadyang kabagalan. Unang pumasok si tatay, may diaryo sa ilalim ng kanyang braso, ang kanyang nga mata ay bahagyang nanlaki nang makita akong bihis na at naghihintay. Ang aga mo namang nagising, sabi niya, inaabot ang kanyang karaniwang upuan. Naisip ko po na dapat tayong mag-usap bago makanya-kanya. Ang boses ko ay tila banyaga sa sarili kong pandinig, patag, walang palamuti, hinubaran ng desperadong pangangailangan para sa pag-apruba na nagkulay dito sa loob ng 31 taon. Sumunod si nanay. Ang kanyang sedan na roba ay mahigpit na nakatali sa baywang. Kasunod si Leo. Ang kanyang buhok ay magulo pa mula sa pagtulog. Umupo sila ng may kaswal na pakiramdam ng pag-aari, tulad ng nga taong hindi kailanman kinwestiyon ang kanilang lugar sa mesa. Naghintay ako hanggang sa makainom silang kape, hanggang sa maging komportable sila sa rutina. Pagkatapos ay inilipat ko ang mga folder patungo sa kanila, isa para sa bawat isa. Narito ang bawat piso na ipinadala ko sa inyo. Sabi ko, ang mga salita ay bumaksak mula sa aking mga labi na parang mga bato. Bawat sentimo na kinuha mula sa mana ni Lola Elena. Lahat. Ang tasang kape ni tatay ay nanigas sa kalagitnaan ng pag-abot sa kanyang bibig. Anong ibig sabihin nito? Ebidensya po. Tinapik ko ang unang pahina sa kanyang folder, isang spreadsheet na may mga petsa, halaga at di umano'y mga dahilan na naka-highlight sa dilaw, 8 taon ng pagsasamantala sa pananalapi. 576,000 piso na inilipat sa pamilyang ito. 105,000 piso na ninakaw mula sa mana ni Lola na para sa akin. Namutla ang mukha ni nanay sa ilalim ng kanyang mamahaling moisturizer. Clara, nagtutulungan ang pamilya. Ganyan ang pamilya. Ang kanyang boses ay may pamilyar na tono ang pagwawalang bahala. Ngunit hungkak na ito ngayon. Isang kinakalawang na kampana. Kanun po ba ang tawag ninyo dun? Tulong. Inilabas ko ang pekeng lungkarante mula sa folder ni tatay. Paano po ang mga dokumentong pinapirmahan ninyo sa akin? Sinasabing mga insurance form, ang mga naglagay sa akin bilang guarantor para sa business loan ni kuya. Binigyan ka namin ng nga oportunidad, sabat ni nanay, sumusulong na may sanay na intensidad na ginagamit niya para ilihis ang nga hindi komportableng usapan.
Pinag-aral ka namin ang iyong. Ang pag-aral ko po ay sakop ng mga scholarship. Pagtatama ko sa kanya. Na alam ninyo dahil nagreklamo kayo sa pagdalo sa awards ceremony. Inabot ni Leo ang kanyang folder ng may halatang pag-atubili. Ang kanyang nga daliri ay bahagyang nangingini habang binubuklat ang nga pahina. Nanlaki ang kanyang nga mata sa isang naka-highlight na transfer mula 3 taon na ang nakalipas, $20,000 para sa medical emergency na perpektong tumukma sa petsang paglunsad ng kanyang startup. Kinuha niyo ang pera niya para sa proyekto ko? Tanong niya sa aming nga magulang, bahagyang basag ang boses. Ang tanong ay nakabitin sa pagitan nila, sinagot ng nakabibinging katahimikan. May nagbago sa silid, isang banayad na paglipat ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagdududa na bumalot sa mukha ng aking kapatid habang nakatitik siya sa aming mga magulang. Ang ginintuang araw ay nasilayan ang sarili nitong maruming pedestal. Ginugol ko ang buhay ko sa paniniwalang hindi ako karapat-dapat sa atensyon ninyo. Nakpatuloy ako, ang boses ko ay matatag, sa kabilang emosyonal na kaguluhan sa ilalim. Pero karapat-dapat pala akong nakawan, di ba? Unang nakabawi si tatay. Ang kanyang pagiging negosyante ay bumalik. Ito ay usaping pampamilya. Clara, hindi lahat ay isang balance sheet. Maintindihan ng lola mo. Hindi po. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa buong mesa ng may tahimik na autoridad. Hindi niya maintindihan. Kaya hinintay ninyo siyang mamatay bago ninyo kunin ang pera niya. Kinuha ko ang isang maliit na tansong susi mula sa aking bulsa, hinaplos ang salitang nakaukit dito. Hangganan. Ang huling regalo ni Lola Elena sa akin, simbolo ng kanyang hardin kung saan siya nagpupunta kapag sobra na ang pamilya. Ang lugar kung saan niya ako tinuruan na ang halaga ay hindi nasusukat sa pag-apruba. Kinansela ko na ang lahat ng paulit-ulit na paglilipat mula sa aking mga account patungo sa inyo. Ipinaalam ko sa kanila, ibinulsa muli ang susi, ang aking credit file ay na-freeze na para maiwasan ang anumang pagtatangka ng panloloko sa hinaharap. Naabisuhan na ang fraud department ng bangko na may makopyang ng lahat ng dokumentasyong ito. Ang mukha ni nanay ay nabaluktot sa sanay na sakit. Isusumbong mo ang sarili mong pamilya sa mga autoridad. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, hindi pa ako nagsasampang ang kaso. Hindi pa, binigyang diin ko ang huling salita, hinahayaan itong manatili sa pagitan namin na parang isang pangako. Ngunit naabisuhan na ang aking abogado tungkol sa paggamit ng aking pagkakakilanlan. Gumagawa na siya ng mga papeles ngayon. Ang orasan sa dingding ay malakas na tumiktak sa katahimikan na sumunod. Sa loob ng maraming taon, ipinagamali ko ang katapatan sa pamilya bilang obligasyon. Hinahayaan itong gamitin laban sa akin. Itinatali ako sa mga taong ang tingin sa akin ay isang kaginhawahan lamang. Tatanggapin ko ang promosyon sa Singapore. Anunsyo ko, tumatayo mula sa aking upuan. Ang alok na trabaho na pinag-isipan kong ilang linggo ay biglang naramdaman na parang kalayaan sa halip na pag-abandona. Senior Finance Director. Kailangan nilang ang sagot bago Lunes. Singapore, tumaas ang boses ni nanay, pero nasa kabilang panig iyon ng mundo. Paano ang nga pagtitipon sa Pasko? Paano ako? Tinapos ko para sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang tanong ay hindi tuno makasarili sa aking pandinig. Ito ay tuno na kailangan. Kinuha ko ang mga walang laman na tasang kape. Isinalansan ang maito ng may metodolohikal na katumpakan. Ang ebidensya ay mananatili sa mesa. Gumawa akong makopya para sa aking sarili. Hayaan silang maupo kasama ang paper trail ng kanilang kataksilan. May flight akong kailangang habulin. Sabi ko, kinukuha ang aking pitaka mula sa counter. Ang siyam na pahina ng ebidensya ay nakatago na sa aking carry-on. Ang bigat nito ay mas magaan kaysa sa pasanin ng sadyang kamangmangan na dinala ko sa loob ng maraming dekada. Nanatili silang nanigas sa mesa habang naglalakad ako patungo sa pinto. Iniwan sila sa gulo na sila mismo ang gumawa. Hindi kailangan ng dramatikong pag-alis. Tanging ang tahimik na katapusan ng isang desisyon na ginawa ng may malinaw na mga mata.
Ang taksi na naghihintay sa labas ay magdadala sa akin sa paliparan, pagkatapos ay sa Singapore kung saan isang opisina sa sulok na may tanawin ng dagat ang naghihintay. Senior Finance Director, ang titulo ay tama sa pakiramdam, nakuha sa pamamagitan ng kakayahan sa halip na koneksyon. Habang isinasara ko ang pinto sa likuran ko, naramdaman ko ang susi ni Lola Elena na umiinit sa aking balat sa pamamagitan ng aking bulsa. Hangganan, ang salita ay hindi na parang isang pader na itinatayo ko para ilayo ang iba, kundi isang pundasyon na nilikha ko para mapanatiling buo ang aking sarili. Ang aking dating buhay ay naksara sa likuran ko ng may sadyang katapusan. Ang bago ay naghihintay, handang angkinin sa aking mga tuntunin. Isang linggo ang lumipas, ang ilog sa Singapore ay kumikinang sa ilalim ng bintana ng aking apartment. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa ibabaw nito na parang mga nakalat na diamante. Ipinatong ko ang aking palat sa malamig na salamin, hinahayaan ang aking sarili ngang isang sandali para langhapin ang tanawin na ngayon ay nakakahalaga sa akin ng dagdag na ₱1.5 milyon bawat taon. Sulit sa bawat sentimo para sa distansyang nililikha nito. Ms. Santos, tumihim ang security consultant sa likuran ko. Tapos na po kami sa huling peg-install. Lumingon ako, tinitignan ang aking nabagong tirahan. Bagong nga kandado, ma-security camera sa pasukan, isang pribadong numero na hindi nakongnay sa anumang kontak sa pamilya. Ang mga dingding ay bagong pintura ngang malalim na pula ang aking pinili, hindi ang mga paboritong pastel ni nanay na laging nagpaparamdam sa akin na nakatira ako sa loop ngang isang silit ng sanggol. Perpekto. Pinirmahan ko ang huling autorisasyon sa pagbabayad. At sigurado po kayo sa mga protokol na pinag-usapan natin, tumango siya, profesional at maikli. Sinumang magsasabing pamilya ay agad na mamarkahan. Hindi sila makakalampas sa pasukan ng gusali ng walang inyong tahasang pag-apruba. Sa aking mantelpiece, ang tansong susi ni Lola Elena ay nakadisplay sa isang maliit na salamin, ang tanging pamana ng pamilya na itinago ko. Ang susi sa kanyang bahay sa tabing lawa kung saan niya ako tinuruang magtiwala sa aking kutob. Ngayon ito ay nagsisilbing alaala at tandangang hangganan. Marami silang kinuha, ngunit hindi nila maaring kunin ang kanyang karunungan mula sa akin. Salamat, sabi ko sa consultant, hinahatid siya sa pinto. Iyon lang po. Nang mag-isa, binuksan ko ang aking laptop, ipinagpapatuloy ang masusing organisasyon ng ngatalaan sa pananalapi na umubos sa aking mga gabi mula nang dumating sa Singapore. 8 taon nga transaksyon, may kulay at may mga anotasyon. Ang mga potensyal na legal na ebidensya ay may label at cross-reference. Tinawag ito ni Ati Reyes, ang aking abogado, na pinakakumpletong dokumentasyon ng kliyente na nakita niya. Ang notifikasyon sa email ay lumitaw habang tinitignan kong muli ang isang partikular na nakapipinsalang bank statement mula 2022. Ang pangalan ni nanay sa bold na subject line, "Please reconsider what you're doing to this family." Dumating ang mensahe 3 linggo pagkatapos nga aking pag-alis, tamang-tama sa schedule. Binuksan ko ito, alam na ang maemosyonal na bala na naghihintay sa loob. Clara, halos hindi ako makatulog mula nong Pasko. Ang iyong tatay ay labis na nasaktan sa iyong mga akusasyon. Pagkatapos ngang lahat ng aming isinakripisyo para sa iyo, paano mo kami masusuklian ng ganitong kalupitan? Palaging nagtatanong si Leo tungkol sa iyo. Pakiusap, umuwi ka na para mapag-usapan natin kung anumang pagkalito ang nagdulot ng ganitong pag-ugali. Sign-save ko ang email sa aking evidence folder nang hindi sumasagot. Ang timestamp ay mahalaga para sa pagtatatag ng pattern. Tumunog ang aking telepono, isang numero mula sa Singapore na hindi ko kilala. Clara Santos speaking. Sagot ko, matatag ang profesional na tono. Miss Santos, si Thomas Berger po ito mula sa East Coast Investments. Matagal na po akong kaibigan NG tatay ninyo. Nag-alala siya sa inyo at hiniling kung maari akong tumawag. Tingnan kung maari nating ayusin ang mga bagay-bagay. Ang unang kasosyo sa negosyo na ipinadala.
Itinala ko ang pangalan at kumpanya habang sumasagot. Mr. Berger, pinahahalagahan ko ang inyong tawag, ngunit ito ay isang pribadong usapin. Pakiusap, huwag ninyo na akong tawagan ulit tungkol sa aking pamilya. Bago ko may baba ang tawag, idinakdak niya. Nabanggit ng tatay ninyo na maaring nasa ilalim kayong matinding stress. Marahil ay nakakaapekto sa inyong pagpapasya, nais lang niya ang pinakamabuti. Paalam, Mr. Berger. Tinapos ko ang tawag. Idinagdag ang kanyang impormasyon sa aking lumalaking spreadsheet ng mga flying monkey. Mukhang talagang nag-aalala si tatay para gamitin ang kanyang business network ng ganito kabilis. Ang pattern ay bumilis sa mga sumunod na araw. Tumawag si Tita Sarah. Basag ang boses na may maingat na gawa-gawang pag-aalala tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan. Nag-iwan ng voicemail si Tito Peter na nakmumungkahing sinasayang ko ang aking mana dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. 3 malalayong kamaanak, halos hindi ko kilala, nagpadala ng mensaheng umiyak tungkol sa pagilom ng pamilya. Samantala, kumakalat ang naratibo sa pamamagitan ng maingat na ginawang mga social media post. Nag-share si nanay ng mga lumang larawan na may mga caption tulad ng "Missing my daughter. Praying she finds peace." Nakomento ang makaibigan ni tatay sa country club na may mga pahiwatig tungkol sa mga batang profesional na nasusunog at pamilya ang lahat sa panahon ng krisis. Kinuha ko ang screenshot ng lahat, idinagdag sa aking file ng ebidensya. Sinusundan nila ang playbook ng isang narcissist, sabi ni Ate Reyes nang makita kami sa kanyang opisina. Kumislap ang sikat ng araw sa kanyang salamin habang sinusuri niya ang aking pinakabagong dokumentasyon. Una, pagtanggi. Pagkatapos ay pagre-recruit ng mga kakampi, pagkatapos ay pag-atake sa iyong katatagan. Gagana ba ito laban sa atin? Tanong ko, maingat na pinagmamasdan ang kanyang ekspresyon, umiling si Ate Reyes, ang kanyang buhok ay gumalaw. Hindi. Lalo na't may ganito katibay na ebidensya sa pananalapi. Ang mapekeng pirma pa lang ay sapat na para sa mga kasong kriminal kung gugustuhin mong ituloy iyon. Hindi ko sila gustong makulong, paliwanag ko na alala ang mukha ni tatay nang harapin ko siya. Hindi pagsisisi takot sa makahihinatnan. Gusto ko silang legal na mapigilan na ma-access ang aking pananalapi kailanman. Tumango siya, naunawaan. Patuloy nating bubuin ang kaso. Samantala, inayos ko na para makipagkita kay Samuel Winters bukas, ang pinakamahusay na financial security expert sa bansa. Susuriin niya ang ngapekeng dokumento. Umalis ako sa opisina ni Ate Reyes na may mas matatag na hakbang, dumiretso sa gusali ng aking therapist. 10 blok ang layo. Ang opisina ni Dr. Peterson ay parang neutral na teritoryo. Ang tanging lugar kung saan hindi ko kailangang panatilihin ang aking mga depensa. Ang mga flying monkey ay eksakto sa inaasahan natin, sabi niya pagkatapos kong ilarawan ang mga nangyari sa linggo. Paano mo pinamamahalaan ang emosyonal na epekto? Sineseryoso ko ang tanong, mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang bawat pagtatangka ay tila predictable na ngayon, hindi na gaanong nakakagulo. Pinangalanan ko na ang pattern, kaya nawalan na itong kapangyarihan. Bahagyang ngumiti si Dr. Patterson. Malaking pagunlad yan. At ang iyong mga hangganan sa trabaho. Ligtas, kumpirma ko. Napakabuti ni Lisa. Si Lisa Bennett, ang aking department director at hindi inaasahang mentor, ay agad na naunawaan ang sitwasyon nang humiling akong nga proteksyon sa privacy. Ipinatupad niya ang nga ito ng walang tanong, pagkatapos ay inalok ang kanyang personal na suporta sa tanghalian. Sinumang susubok na makipag-ugnayan sa iyo ay dadaan muna sa akin, pangako niya. Matalas ang mga mata sa pagkilala sa mga pattern ng pang-abuso, naranasan ko na ang katulad niyan. Hindi maapektuhan ang iyong karera dahil sa kanilang mga ginagawa. Sa labas ng opisina ni Dr. Patterson, nagbas ang aking telepono sa text ni Marco. Maagang natapos ang meeting. Dinner sa bahay ko ngayong gabi, ginawa ko ang paborito mong pasta, si Marco. Ang aking fiancé, ang hindi natitinag na sentro sa badyong gito.
Nakikinig siya sa bawat nakakatakot na revelasyon ng walang pahusga. Tinulungan akong mag-ipon ng ebidensyang 3 AM at hindi kailanman nagmungkahi na mas madali ang pakikipag-ayos kaysa sa katarungan. Nag-reply ako ng simple, please. Darating ako ang 7. Naramdaman kong nag-relax ang aking mabalikat sa unang pagkakataon ngayong araw. Ang paglala ay dumating kinaumagahan. Isang certified letter mula sa Hampton Associates, ang matagal ng legal counsel ng aking tatay. Kinunan kong litrato ang sobre bago ito maingat na buksan. Ang firm na ito ay kumakatawan kina Ramon at Mila Santos tungkol sa mga mapanirang puring pahayag na ginawa ni Clara Santos sa maraming partido. Itigil ang lahat ng komunikasyon tungkol sa diumano'y mga katiwalian sa pananalapi o harapin ang malaking legal na kahihinatnan. Ipinasa ko agad ang larawan kay Ati Reyes. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang aking routine sa umaga ng hindi natitinag. Ang kanilang pagiging predictable ay nakpapadali dito. Pagsapit ngang hapon, lumitaw ang tunay na pinsala. Direktang tumawag si Samuel Winters. Mahigpit ang boses sa pagkaapurahan. Miss Santos, natapos ko na ang paunang pagsusuri sa iyong mga account. Mayroong isang natitirang utang na P42 milyon laban sa iyong credit na kinuha 3 buwan na ang nakalipas para sa Prescott Development LLC. Ang pirma ay tumutugma sa sulat kamay ngiyong tatay, hindi sa iyo. Nanikip ang aking tiyan, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Idokumento ninyo ang lahat. Pakiusap, maari nyo bang tingnan kung may mga kamakailang pagtatangka na i-access ang aking mga investment account? Ang pahinto ay nagsabi sa akin ng lahat bago siya magsalita. Dalawang pagtatangka kahapon na binabanggit ang isang family emergency authorization, tinanggihan ang mga kahilingan. Tinapos ko ang tawag at tumayo sa aking bintana, pinapanot ang ilog na dumadaloy ng walang humpay. Ang laro ay nakahanda na eksakto tulad ng aking hinulaan. Bawat galaw ay kinakalkula para sirain ang aking determinasyon o takutin ako para sumuko. Tumunog ang telepono sa aking opisina ang front desk security. Miss Santos, may isang Mila Santos dito na nagpipilit na makita ka. Sabi niya, nanay mo raw siya. Nagiging agitated na siya. Ang sorpresang pag-atake ni nanay, tamang-tama sa schedule. Pakiusap, ihatid ninyo siya palabas ng gusali. Wala siyang pahintulot na makipag-ugnayan sa akin sa anumang pagkakataon. Nagawa na po, kumpirmang security officer. Inaalis na siya ngayon. Bumalik ako sa aking spreadsheet. Idinagdag ang mga pinakabagong insidente. Hindi na maaring maging mas malinaw pa ang mali niya ng labanan. Tumunog ang aking personal na telepono, pangalan ni Leo sa screen. Nag-atubili ako, ang aking hinlalaki ay nakatapat sa reject button. Ang aking kapatid, benepisyaryo ngang kanilang preferensyal na pagtrato. Ngunit marahil ay hindi lubos na mulat sa mga krimen sa pananalapi. Pagkatapos ng isang sandaling pagkalkula, sumagot ako. Clara? Ang boses niya ay mas maliit kaysa sa naalala ko. Okay ka lang ba? Sinasabing lahat na nagkaroon ka raw ng breakdown. Ayos lang ako, Leo, pinanatili kong neutral ang aking tono. Iyon ba ang dahilan kung bakit ka tumatawag? Isang mahabang paghinto. Hindi ako, may nakita akong nga papeles sa opisina ni tatay. Mga dokumento utang na may pirma mo. Pero alam kong hindi mo sulat kamay. Kilala ko ang sulat kamay ni tatay. Mayroon pa. Ano nangyayari? Ang unang lamat sa kanilang nakakaisang harapan. Isang potensyal na kakampi kung saan ko hindi inaasahan. Napakahahabang usapan niyan, maingat kong sagot. Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan iyan? Bahagyang lumakas ang kanyang boses. Sa tingin ko gusto ko. Gumawa ako ngang tala sa aking file ng ebidensya. Tawag ni Leo potensyal na pagbabago ng alyansa. Nang gabing iyon, tinulungan ako ni Marco na buuin ang mga huling bahagi ng aming kontra-atake. Ang kumpletong paketeng ebidensya ay nasa aking hapagkainan, manggatalaan sa pananalapi, dokumentasyon ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pagsusuri ng sulat kamay ng forensik, 8 taon ng hindi autorisadong transaksyon,
na may kabuuang mahigit pa 10 milyon. Nasam nga federal na autoridad na ang iyong ulat sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Kumpirma ni Ati Reyes sa speakerphone. Ang cease and desist letter ay handa na para sa iyong pag-apruba, kasama ang mapartikular na parusa para sa karagdagang pakikipag-ugnayan. Pinirmahan ko ang electronic document na ipinadala niya. Nararamdaman ang bigat ng sandaling ito, ipadala mo na. Pinisil ni Marco ang aking kamay habang tinatapos ko ang tawag. Handa ka na ba sa susunod? Tanong niya. Tumingin ako sa susi ni Lola Elena na sumasagap sa huling liwanag ng araw. Ginugol nila ang buong buhay ko sa paghahanda sa akin para sa laban na ito. Hindi lang nila inaasahan na mananalo ako. Madilim na dumaloy ang ilog sa ilalim ng aking bintana habang lumalalim ang gabi, dala ang lahat patungo sa hindi may wasang destinasyon nito. Ang bitag ay nakahanda, ang ebidensya ay naipon. Ang makakampi ay nakuha. Hayaan silang dumating. 1 linggo ang lumipas. Ang opisina ang abogado ay amoy lemon polish at mamahaling katat. Nakaupo ako ng tuwid sa aking upuan, malapit nang maksimula ang conference call. Dapat ay pinagpapawisan ang aking mapalat, ngunit isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Ang uri na dumarating kapag natanggap mo na ang pinakamasamang posibleng resulta at nagpasya kang magpatuloy pa rin. Miss Santos, kumokonekta na tayo, bulong ng aking abogado, si Sandra. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay sumasalamin sa liwanag habang tumango siya patungo sa speakerphone. Ang pulang ilaw ay kumurap ng 2 beses bago napuno ng boses ang silid. Clara, ang boses ni tatay ay may pamilyar na autoritatibong tono, ang uri na dating nagpapaliit sa akin. Hindi na kailangan nito. Dapat natin itong pag-usapan bilang isang pamilya. Tumingin ako sa folder sa harap ko. May manggatap na may kulay at inayos ng may militar na katumpakan. Isang text mula kay Marco ang nag-ilaw sa aking telepono. Kasama mo ako. Pinatahimik ko ito at tumingala. Lahat ng susunod na sulat ay dapat na dokumentado. Anumang talakayan ay mangyayari sa pamamagitan ng ating nga abogado. Hindi ako makikipag-usap ng hindi nakarecord. Bawat pangungusap ay bumaksak na parang martilyo, sinusukat at pinal. Ang 3 pangungusap na pinraktis ko ng ilang oras, anak, pakiusap, nanginginig ang boses ni nanay na may sanay na kahinaan. Lagi ka naming sinusuportahan. Naalala mo ba nung tinulungan ka namin sa iyong unang apartment? Inilipat ni Sandra ang isang printout patungo sa akin, ebidensya item 17, kinansalang tseke para sa tulong sa apartment na sinundan ng magabang rekord na nagpapakita na kinuhani. Tatay ang parehong halaga mula sa aking trust fund 3 araw pagkatapos. Mrs. Santos, sabat ni Sandra. Mayroon kaming dokumentasyon na ang suportang pinansyal na tinutukoy ninyo ay sa katunayan ay sariling mana ni Ms. Santos na idinaan sa inyong mga account. Ang pattern ay napakalinaw. Isang matalim na pahinga mula sa speakerphone. Si Ramon Santos ay naktayong reputasyon sa komunidad na ito sa loob ng 40 taon simulang kanilang abogado. Ang maalegasyong itong pandaraya ay may papakita. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Suriin natin ang timeline. Nagsimula ako ng may metodo, simula sa unang paglipat 8 taon na ang nakalipas. Enero 12, 2017. Pay 500,000 na kinuha mula sa aking account na may pekeng pirma. Ang pondo ay lumitaw sa business startup account ni Leo noong Enero 16. Sinubukan ni tatay na sumabat, ngunit nagpatuloy ako, malamig na parang tubig sa taglamig. Pebrero 22, 2015, P720 na inilihis mula sa pamana ni Lola Elena na partikular na para sa aking edukasyon. Kinumpirma ng forensic handwriting analyst na ang pirma sa dokumentong ito ay dagdag ni Sandra, tinatapik ang kanyang panulat sa ulat. Ang maimplikasyon para sa tax fraud pa lang, kalokohan ito, sigaw ni tatay. Ngunit ang takot sa kanyang boses ay nagsasabi sa akin ng lahat. Laging madrama si Clara, palagi. Marso 12, 2022, nagpatuloy ako, hindi natitinag.
Loan garanti para sa pangalawang negosyo ni Leo, ipinakita sa akin bilang papeles ng insurance habang nagpapagaling ako mula sa operasyon, katahimikan ang bumalot sa linya. Maari ko bang makausap si Clara ng mag-isa? Biglang sumingit ang boses ni Leo, mas maliit kaysa sa narinig ko dati. Hindi iyan ipinapayo, simula ng abogado ng kanyang ama. Handa akong tumanggap ng hiwalay na tawag, sagot ko. Ikinagulat ang aking sarili. Sa kabilang lahat, mayroong isang bagay sa kanyang tono na tumagos sa aking baluti. Nagsimulang umiyak si nanay, ang pamilyar na simponya nga hikbi na nagdudulot ng pagkakasala na dating nagpapakilos sa akin para ayusin ang nga bagay. Ngayon ay tunok silang hungkag, mekanikal pa nga. Ramon, may magaseryosong implikasyon dito. Bulong ng kanilang abogado, ang boses ay halos hindi marinig sa mikropono. Handa kaming mapakita ngang kumpletong mga bank record na napapakita ngang sistematikong palilipat mula sa mga account ni Clara patungo sa mga miyembro ngang pamilya sa loob ngang 8 taon papapatuloy ni Sandra. Bukod pa rito, mayroon kaming dokumentasyon ng text message na nagpapatunay ng isang pattern ng emosyonal na manipulasyon para mapadali ang pagsasamantala sa pananalapi. Binuklat ko ang huling pahina ng aking folder ng ebidensya, ma-screenshot ng ma-text, si tatay na humihingi ng maliliit na pautang kapag nakakatanggap ako ng pakilala sa trabaho. Si nanay na nakmumungkahing makasarili ako dahil sa pakwestiyon sa mga gastusin ng pamilya tuwing Pasko. Ang timestamp sa bawat isa ay perpektong nakahanay sa mga pak-withdraw mula sa aking mga account. Hindi alam ni Leo. Tumigas ang boses ni tatay. Huwag mo siyang isali dito. Hindi ko gustong maniwala. Sabi ni Leo, hirap ang boses. Pero nakita ko ang nga papeles tay. Ang nga transfer record para sa business loan ko. Sabi mo galing iyon sa retirement mo. Isang lamat sa perpektong larawan ng pamilya. Ang paboritong anak ay lumalabas sa frame. Lagi kang nainggit sa tagumpay ng kapatid mo, singhal ni nanay. Tinalikuran ang maluha ng hindi ito gumana. Itong mapagiganting palabas na ito. Mayroon kaming makopya ng mga profesional na tagumpay at income statement ni Ms. Santos, sabat ni Sandra. Ang kanyang tagumpay ay mahusay na dokumentado sa kabilang hindi pagtanggap ng anumang suporta mula sa pamilya na idinirekta sa kanyang kapatid. Tumikhim si Tito Tomas. Halos nakalimutan ko na nasa tawag ang mga malalayong kamag-anak. Ramon, totoo ba ito? Ang mana ni Elena ay partikular para kay Clara. Ang pra ay nanatili sa pamilya, sigaw ni tatay. Isang bulsa lang iyon. Hindi iyon sa inyo para kunin, sabi ko. Bawat salita ay malinaw na parang kristal. Ang aming mga tuntunin sa kasunduan ay ang mga sumusunod. Ang mga kahilingan ay dumaloy mula sa akin na parang ilok na sumisira sa isang dam. Buong pagbabayad sa pananalapi na may kalkuladong interes. Legal na pag-amin sa pandaraya. Isang umiiral na kasunduan ng walang kontak na may mga parusang pinansyal para sa mga paglabag. Pampublikong pagwawasto sa naratibo ng suporta ng pamilya na kanilang nilinang. Isang nakasulat na pahinging tawad para sa pagnanakaw ng manaang lola. Nang matapos ako, ang katahimikan ay tumagal ng napakatagal na inakala kong naputol na ang tawad. Hindi mo maaring asahan, simula ni tatay. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang kanyang boses ay walang kapangyarihan. Iyon ang aking matuntunin. Ang masalita ay lumabas na matatag hindi natitinag. Ang pagiyak ni nanay ay ganap na huminto. Ang pagtatanghal ay natapos na. Ang mamanonod ay umalis na. Tatawag ako sa iyo ng hiwalay, sabi ni Leo. Pagsuko at isang bagay na parang respeto sa kanyang boses. Tumingin ako sa aking folder ng ebidensya. Iniisip ang mga taon na ginugol sa paniniwalang ako ay mas mababa ang halaga, mas kaunti ang pagmamahal, mas hindi karapat-dapat sa proteksyon. Ang perpektong ledger ng mga transaksyon ay nagsasabi ng ibang kuwento, hindi ng aking kakulangan kundi ng kanilang pagsasamantala. Ang ledger na ito ay balansena, sabi ko. Isinasara ang folder ng may katapusan na umaling-aungaw sa silid. Ang account ay naayos na. Habang dinidiskonekta ni Sandra ang tawag, naramdaman ko ang bigat ng inaasahan at obligasyon na nawala sa aking mga balikat.
sa kanilang lugar ay may tumubong bago. Isang bagay na ganap na sa akin, kalayaan na binuo sa hindi matitinak na pundasyon ng katotohanan. 6 na buwan ang lumipas, ang apartment sa Singapore ay nasisinagan na, hapon na liwanag, ginagawang pambihira ang mga ordinaryong bagay. Hinalikan kong aking nga daliri ang estanteng libro na ako mismo ang gumawa. Hinawakan ang naka-frame na larawan mula sa kasal sa tabingang dagat 3 buwan na ang nakalipas. Ang mga mata ni Marco ay kumunot sa mga sulok habang nakangiti siya sa akin sa halip na sa kamera. Ang kanyang kamay ay protektadong nakayakap sa aking baywang. Inaprubahan ng scholarship committee ang 5 aplikante pa. Tawag ko habang pumapasok si Marco dala ang mga pinamili. Mga kabataang babae na maring mahulog sa parehong mga bitak na naranasan ko. Ang Eleanor Santos Fun, ginagawa kung ano mismo ang gustong lola mo. Ang flyer para sa buwanang Financial Self-Defense Workshop ay nasa aking mesa na naktatampok ng mga testimonya mula sa mga dating kalahok. Ang pagtuturo sa iba na makilala ang mga babalangang pagsasamantala ay nagpapagaling ng isang bagay sa akin sa bawat sesyon. Minsan inaasahan ko paring maramdaman ang kanilang kawalan na parang isang sugat, aminado ko, nakasandal sa counter ng kusina. Ngunit mas parang kalinawan na ngayon, parang sa wakas ay nakakakita sa malinis na salamin pagkatapos ng nga taon na pagtingin sa maruming bintana. Hinalikan ni Marco ang aking nu. Ang iyong piniling pamilya ay napakaganda sa kasal. Ngumiti ako. Naaalala ang aking nga kasamahan mula sa finance firm, kung saan ako ngayon ay nagsisilbing senior director, ang aking therapist na tahimik na nakaupo sa likuran, ang nga babae mula sa aking support group na malakas na nag-cheer habang nakpapalitan kami ng mga panata. Maging si Leo ay dumalo, tahimik na nakatayo sa gilid, ang aming marupok na muling koneksyon ay hinahanap pa rin ang kanyang landas. Sabi ni Dr. Warner, malaki na raw ang aking progreso. Sabi ko, inaayos ang mga gulay ayon sa kulay, isang maliit na ritual na nagpapababa sa akin sa lupa. Ang pagproseso ng trauma sa pamilya ay nangangailangan ng oras, ngunit hindi ko nahahayaang tukuyin nito ang aking hinaharap. Nakbas ang aking telepono sa text mula kay Jenna, ang aking pinakabagong kaibigan na walang alam sa aking nakaraan ngunit nire-respeto ang aking nga hangganan ng walang tanong. Ang relasyong ito na binuo sa paggalang sa isa't isa sa halip na obligasyon ay parang revolusyonaryo. Sa aking mesa, binuksan ko ang leather-bound na journal kung saan ko naidokumento ang aking paglalakbay sa pagaling. Bawat entry ay nakmamarka ng maliliit na tagumpay at paminsan-minsang pag-urong. Ang nga naunang pahina ay nagdedetalye ng mga panic attack at bangungot. Ang nga kamakailang entry ay nagdiriwang ng mapayapang pagtulog at tunay na tawa. Hindi na ako humihingingang paumanhin para sa aking mga hangganan, isinulat ko sa entry ngayon. Ang dating parang kahinaan ang pahinging respeto ay nararamdaman ko na ngayong pinakamalaking lakas ko. Ang email mula kay Mila ay nasa isang folder na bihirang kong buksan. Sinesave ko ito hindi bilang isang tali sa nakaraan, kundi bilang isang paalala kung gaano nakalayo ang aking narating. Ang kapangyarihan nitong magdulot ng pagkabalisa ay nababawasan sa bawat buwan na lumilipas. Dumating ang 3 scholarship recipient para sa kanilang mentoring session, masigasig na mga kabataang mukha na nagliliwanag nang makita ang mga inihanda kong merienda. Ang pagtuturo sa kanila tungkol sa kalayaan sa pananalapi at pagtatakda, ngang hangganan ay nagpapabago sa aking masakit na nakaraan tungo sa makabuluhang kasalukuyan. Ang mga magulang ko ay laging nagpaparamdam sa akin na makasarili ako sa pagsasabing hindi. Aminado ni Alicia, ang pinakabata sa edad na 19, ang iyong mga hangganan ay karapat-dapat sa respeto. Sabi ko sa kanya, naalala ang mga salita ng aking lola, ang pamilya ay hindi kung sino ang kapareho mong dugo. Ito ay kung sino ang nagtrato sa iyong espiritu ng may dignidad. Kalaunan, nakatayo ako sa tabi ng ilog habang pinipinturahan ng paglubok ng araw ang tubig ng ginto. Nahanap ng mainit na kamay ni Marco ang akin habang pinapanut namin ang mga bangka na bumabalik sa daungan. Nakabuok ang isang bagay na maganda mula sa mga guho, malambing niyang sabi. Sa bahay,
Ang tansong susi na nakasabit sa aming dingding ay sumasagap sa huling liwanag ng araw, nakaukit ang hangganan. Kinakatawan nito hindi kung ano ang ikinulong ko, kundi kung ano ang sa wakas ay pinahintulutan kong buksan. Sa aking journal, isinulat ko ang huling entry para sa kabanatang ito ang aking buhay. Ang pamilya ay hindi kung sino ang namumuhunan sa iyong halaga nang hindi humihingi ng kapalit. Ito ay kung sino ang nakakakita sa iyong halaga bilang likas, hindi masukat at hindi kailanman ipinagbibili. Itinuro sa akin ni Lola Elena na ang kaalaman ay kapangyarihan, ang dignidad ay hindi mapag-usapan, at ang mahangganan ay sagrado. Sa pag-angkin sa mga katotohanang ito, sa wakas ay namana ko ang pinakamahalaga, isang pagkakakilanlan na walang sinuman ang maaring pagsamantalahan o maliitin. Ang aking halaga ay hindi kailanman nasukat sa piso. Ito ay laging nasusukat sa tapang.